Magandang hapon mga kabola, mga kapito, mga kapwa-karbitero. Muli po si Roger. Tayo magsasagawa ng recap video tungkol po sa ating hanap buhay, usaping batas basketball ni FIBA. Yung pong ating topic, yung pong Article 20, game lost by forfeit, na mababasa po natin sa OBR, page 27. Okay. Yung pong ating topic, yung pong bullet number 2. Pero bago yan, ano po bang sabi ng Article 20, game lost by forfeit? 20.1, meron po siyang rules. A team shall lose the game by forfeit if ang isang koponan, ang isang team ay matatalo sa kanilang laro kapag meron pong tatlong paraan, tatlong dahilan, tatlong senaryo o tatlong way para ang kanilang koponan ay matalo sa laro. Okay, number 1 po ang nakalagay, yung pong ginawa natin ng video nung nakarang araw, yung pong isang team hindi nakabuo ng 5 player o kaya yung dalawang team, hindi ng isa, dalawang team hindi nakabuo ng 5 player ready to play. Doon po sa kanilang itinakdang oras ng laro, mapoporpit po sila. Okay po ating topic, yung bullet number 2, okay. Take note, ito pong bullet number 2 na nakalagay, its action prevent the game from being played. Ulitin po natin. Bullet number 2, Article 20, game lost by forfeit, its action prevent the game from being played. Okay, sinagot na po ito ng ating dalawang kaibigan na FIBA, International Referee, isang retiro at saka isang active na clinician. Okay, ayaw lang po pabanggit ng pangalan. Maraming salamat po sa inyong dalawa, sir, sa ating pong kaibigan na yan na sumuporta po at sumagot nung po sa ating video. Okay. Ito pong nakalagay sa bullet number 2, it action prevent the game from being played. Pag yan po, itinagalog natin. Okay, pinatagalog natin kay Google at saka sa dictionary, ang nakalagay po, ang sagot ay, ang pagkilos nito ay pumipigil sa laro na laruin. Ano pa? Yung laro, nilalaro pa. Laro na, nilalaro pa. Ano pa? Yung ikinikilos ng isang team or dalawang team or ng mga player ay hindi na naayon sa spirit ng basketball. Okay, ano ba yan? Ano ba yung mga senaryo niyan na yung laro, nilalaro pa? Okay, yung ginagawang pagkilos ng mga player or ng team ay hindi na ayon sa spirit ng basketball. Ano ba yan? Okay, yan po yung ating bibigyan ng kasagutan. Isa-isayin po natin. Number 1, during the game, yung pong team A at saka si coach, narinig na ng crowd, nakikita ng committee, nakikita ng referee, nananakit na. Nananakit na lahat ng team A. Pati yung coach, sinabi niya, sige, sikuhin mo yan. Patirin mo yan. Pati yung crowd, sumisigaw na. Oy, boxing na lang ang laruin nyo. Taekwondo, hindi na basketball nilalaro nyo, gusto nyo na yata gulo, namitigaw na yung crowd. Ngayon yung coach nagreklamo na, pumunta na sa committee, pumunta sa referee, pumunta sa commissioner. Okay, ano po gagawin natin? Siyempre yung procedure tayo dyan. Yung coach chip, elastic power, tigil ang game, tawagin yung presence ng dalawang coach, kasama team captain, coach, team captain. Pakibago po ng tempo ng laro nyo kasi yung nilalaro po ninyo, bullet number 2, Article 20, action prevent the game from being played, hindi na po naaayon sa basketball. Baka magkaroon po tayo ng malaking problema. Kahit po kayo ay lamang, o kaya kahit po kayo tambak na, titigil natin yung game, mapoforfeit po kayo. Okay, scenario number 2. Ganun pa rin, during the game, Team A, Team B, both teams na, pagsit palabok, 3-4-all, wala nang natira. Okay, same procedure. Payapain muna yung sitwasyon, tawagin yung dalawang coach, team captain, coach, team captain, yung nilalaro nyo din sa basketball, according to commissioner, tigil na yung game, pareho po kayong forfeit. Okay, ano pa? Itong pangatlo, yung after the game naman, pwede mangyari to after the game. Tapos na yung game, nanalo yung team B. Okay, kaso team A, nagprotesta. Rep, commissioner, yung tatlong player ng team na yan, hindi naman taga rito. Wala yan sa lineup, bakit pinaglaro nyo? Okay, na-trace ngayon ni commissioner. Wala pala sa lineup, ang tawag doon, pandaraya. After the game, nandaya pala sila, na-trace ng commissioner, na-trace ng committee. Okay, yung game nila, forfeit. Okay, ano pa? Pang-apat. Itong pang-apat, ito yung masalamuot. Ito yung tinatawag nating mockery of the game, panloloko ng laro. Okay, ito yung may iba't ibang uri ng panloloko ng laro. Okay, umpisahan natin dito. Yung isang team, tambak na. Okay, yung isang team, lamang na. Tambakan 50 o laman ng 50. Anong ginagawa? Real talk. Yung player na may dala ng bola, ipinapasa yung bola doon sa kalaban. Sa kalaban ipinapasa, hindi sa kakampi. Porket lamang o kaya tambak, pinapasa yung bola doon sa kalaban. Okay, first offense, pagbigyan natin. Ngayon, inulit, second offense. Okay, pasok si crew chief, elastic power. Kausapin, tawagin yung dalawang coach, team captain, committee, commissioner, sa harap ng table official. Coach, pakibago yung tempo ng game. Action prevent the game from being played. Makirap the game. Niloloko niya na yan. Porket lamang kayo, pinapasa niyo yung bola doon. Porket tambak ka, pinapasa mo bola doon. Okay, pag inulit yan, pangatlang pagkakataon, tigil yung game.
mapo-perfect yung isa sa inyo. Okay, perfect ang gumagawa niyan. Okay? Ano pa? Pang-apat na makina of the game na pwede natin makita. Okay, same procedure, lamang ng 50, tambak ng 50. Ano ginawa? Sa halip na mag-shoot sa opponent basket, nag-shoot dun sa sarili ng team, own basket. Okay, first offense, pagbigyan pa natin, not count, turnover, inulit uli. Okay, pasok. Elastic power ng crew chief. O, sabihan uli, coach, team captain, sa harap ng committee, table official, yan. Same procedure, coach, pakibago tayo po ng laro nyo. It action to prevent the game from being played, makakari of the game. Hindi porket lamang ka, hindi porket tambakan na, doon ka na mag-shoot sa sarili mong basket, mapoporkit ka po kapag tinigil namin yung game. Okay? Panghuli. Excuse me. Ito na yung pinakamasalamuot, yung panghuli. Ja Morant. Okay, yung ginagawa ni Jay Morant. Okay. Ito yung ginagawa na Jay Morant na nagkaroon ng negative impact sa buong Pilipinas. Ginaya na ng mga kabataan. Ginaya na ng iba't ibang lugar din sa Pilipinas. Nagkaroon ng negative impact. Ano po ibig sabihin? Dalawang senaryo. Okay. Shoot yung bola, style Jay Morant, pinagulong yung bola, tumigil. Take note, pag tumigil yung bola, doon naman tayo gagawa ng action, ha? Mga tropa pits natin, mga kapito. Tumigil yung bola, pero yung oras ay tumatakbo. Okay. Good na good. Legal na legal. Walang halong panloloko yan. Kasi umandar yung oras, bagamat pa kayong shot clock. Legal play, let go. Pabayaan sila. Kahit ilang beses nang gawin yan, basta umandar yung oras. Legal play. Okay. Scenario number 2, ito yung pinakamasalabuot. Ginawa uli. Kumulong bola, tumigil. Okay, 5 segundo. Inabot ng 10 segundo. Patay po yung game clock. Okay, patay yung shot clock. Doon po tayo magkakaroon ng problema. Doon po magkakaroon ng makina of the game. Doon po magkakaroon ng panloloko. Ano ibig sabihin? Doon po tayo gagawa ng aksyon. Okay, ano pong gagawin? Umabot na ng 5 seconds, 10 seconds, pasok crew chief. Stop the clock. Okay, punta sa table official. Tawagin yung dalawang coach, team captain, sarap ng commissioner at ng committee, coach, team captain, yung nilalaro ninyo according kay PBA Article 20, it's action to prevent the game from being played. Hindi na sa basketball, makiri of the game. Pag hindi nyo pa kinuha yung bola, this is the first and the last warning. Pareho po kayong mapoforfeit. Walang mananalo. Parehas po kayong talo. Okay? Ulitin ko po, this is the first and the last warning. Pag inulit nyo yan, talo po kayo. Okay, Mr. Office, Mr. Committee, announcer, paki-announce po. Ulitin mo yung sinabi ko. Okay, both teams, warning, kapag inulit po yan, according kay PBA Article 20, bullet number 2, it action prevent the game from being played. Bakit of the game, niloloko yun na yung laro, abutin tayo ng siyam-siyam dito sa ating liga, bawal yan, pareho kayo mapoforfeit. Okay? Yun po yung ating gagawin na procedure. Okay, progress na uli ng game. Ngayon, inulit yan. Take note, maniwala po kayo. Pag yan ginawa, pag umpisa uli ng game, resume natin yung game, pinagulong yung bola, yung pong lamang, take note, yung pong team na lamang, magkakandara pa po yan, kunin yung bola. Kasi meron ng warning, baka madamay siya sa kalukuhan ng isa. Okay, ano pa? Yung coach, Mr. Gutierrez, pick up the ball. Mr. Gutierrez, kunin mo bola, bilisan mo. Yeah? May iwasan na po natin yung ganyang pangyayari. Ngayon, ang tanong, ano po ba yung diskarte na pwede natin gawin dyan para hindi natin ma-interrupt yung game? Ito po ang ginagawa ni Kuya Roger dyan. Proven and tested. Okay. Pinagulong ng bola, tumigil. Doon mo tayo gagawa ng action pag tumigil. Okay, tataas ko yung kamay ko. Dahil patay yung oras. Pag tumatakbo, okay lang. Patay po ang oras. Patay yung game clock. Kunin nyo bola. May verbal na may konting boses. Medyo malakas. Kunin nyo bola, players. Pag hindi kinuha yan, hindi nyo kinuha yan, may penalty yan. Okay, proven and tested. Yung pong dalawang team na yan, kinukuha ng bola nung narinig may penalty. Ngayon, kapag yan, inulit nila, nagbigay na tayo ng warning, ha? Yung ginawa natin paliwanag kanina, inulit nila. Okay, inulit nila. Okay, crew chief, pasok. Data time, bigyan natin ng sanction yung dalawang team. That is the rules. Pareho kayong forfeited. Ngayon, pag ginawa natin yan, mate-trending tayo kay Facebook. Sa kauna-unang pagkakataon, hindi na po yung gagayahin dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Bakit? Dahil ang laro po natin dito sa Pilipinas ay local. Okay, ngayon ang tanong, kay Roger, ginagawa ngayon sa NBA, si Ja Morant, ginagawa nga sa PBA, ang KJ mo naman. Okay, ganito po ang sagot. Ang PBA, NBA, o yung mga major league, mga organized na liga, meron po may sarili po silang house rules. Ano pa? Sila po ay entertainment sport. Okay, iba po yung ligang labas, mga lokal. Pansinin po ninyo, walang gumagawa niyan sa PBA Asia.
World Cup, walang gumagawa niyan. Kasi alam po nila yung interpretation ng bullet number 2 ng Article 20, action to prevent the game from being played. Okay mga puso, mga kapito, take note sinagot na po ng dalawa nating referee yan, isang active at saka isang retiro, na yung mockery of the game na ginagawa ni G.A. Moran ay pasok po sa bullet number 2, if action to prevent the game from being played, game lost by forfeit. Okay mga puso, mga kapito, kung meron kayong tutunan, please follow and share. Thank you! Magandang hapon mga master. Yan, magbigay po tayo ng konting tinatawag na pag-aaral o kaya insight. May tanong po yung isa nating kapito. Kuya Roger, meron po bang blocking foul sa ere? Pare, ang tingin mo, may block? Kuya Mon, paring Elmer? Wala. Tatay Monty, wala sa akin. Wala rin. Imposible mangyari yan. Bakit? Ito yung player sa itaas para maghang, tapos ibablock niya yung offensive. Imposible mangyari yan. Sige, bigay po tayo ng tatlong senaryo mga puso na pwede natin makita once na ang opensa ay titira at yung depensa siyempre didepensa. Okay, senaryo number 1. Yung pong opensa na titira, especially pag layup, ang tawag dyan, siyempre moving forward. Imposible. Bihira naman kasi yung jump shot pwede. Pag tumira ng jump shot, siyempre diyan ka rin babagsak. Pero pag yung mga layup at saka yung pabanti ang tira, talagang moving forward yan. Ito yung scenario number 1. Okay, tumalon yung opensa, moving forward. Tapos itong depensa biglang tumalon na naka-vertical. Na meron tinatawag na time and distance. May tamang distansya, may tamang oras. Okay, ibig sabihin, nakataas ang kamay, yan, parang hold up, nakainat din ang paa. Ngayon pare, pag nagkaroon ng contact sa ganitong pagkakataon, minimal contact lang, anong pwede nating itawag dyan? Okay, yan Yan. Let's say, ganito ang senaryo. Tumalon yung opensa, moving forward. Tumalon yung depensa, vertical. Pag nagkaroon ng contact sa area, hindi tumapik ang depensa. Nakataas lang ang kamay. Pero nagkaroon ng contact, minimal. Wala tayong itatawag na foul. Hindi natin pwedeng tawagan ng... Let go lang. Hindi natin pwedeng tawagan ng Foul. Ng foul. Kahit anong foul, hindi pwede. Kasi proper yun eh. Kahit magkukumahog yung kahit magkukumahog yung opensa, wasiwas pa yung opensa, nagpasabit, palagay na natin nagpasabit, pero nakataas, hindi tumatapik ang depensa, nakataas lang ang kamay. Kapag nagkaroon ng contact yan, wala tayong itatawag na foul. Let go yan, o ang tawag dyan, no call. Wala tayong itatawag dyan. Yun po yung scenario number 1. Ibig sabihin, walang blocking foul doon. Walang Ngayon, ito naman yung scenario number 2. Hindi naman sa alang-alang yung time and distance. Same procedure. Yung opensa, moving forward. Ngayon, itong depensa, biglang sumulpot. Hindi na nasa alang-alang yung time and distance. Ibig sabihin, nagkaroon ng contact pa rin. Tingnan mo Palayap yung player, moving forward, biglang nag-vertical. Bagamat vertical yung player, yan, tumama doon sa player. Hindi na sa alang-alang yung tawag natin time and distance. Anong pwede natin tawag yan? Ayan, yung ganyan, ibang senaryo naman po yan. Tumalon si offense moving forward, and then tumalon yung depensa. Once na yung offensa, tinangay ni depensa. Pagtalo niya, nagkaroon ng contact, tinangay niya. Tinangay niya yung offensa, automatic tatawag kayo ng foul. Pero ang itatawag natin foul, hindi blocking foul. Kasi sa rin nag-abot yan eh. Ang itatawag natin foul dyan is cylinder foul. Dahil pinasok ng depensa yung cylinder ng offensa. Dahil tinangay nga niya eh. Cylinder foul ang itatawag natin dyan. So, ibig sabihin, hindi blocking foul. Hindi blocking foul. Okay, punta tayo sa... Ibang senaryo naman. Pangatlong senaryo naman, same procedure. Moving forward yung opensa. Moving forward Ngayon, time and distance. Time and distance naman din yung depensa. Kaso, yung impact ng opensa, medyo malakas. Anong pwedeng itawag natin? Sa ganyang senaryo, iba na naman yan. Tumalon yung opensa, moving forward. Tumalon yung depensa. Pataas, vertical. Ang nangyari naman, yung depensa ang tinangay ng opensa. Tinangay niya yung depensa. So magkakaroon tayo ng foul. Wala pa rin blocking foul or offensive blocking. Walang ganun. Ang itatawag natin dyan, offensive foul or cylinder foul. Cylinder foul yung offensa. Kaya tawag dyan, offensive foul or cylinder foul. So, ibig sabihin, walang blocking foul. Wala pa rin blocking foul. Dagdagan pa natin, foul siya. may naisip akong isa eh. Sige. Ganun pa rin ang same scenario.
layup yung opensa, siyempre moving forward, biglang sulpot yung depensa. Ngayon, natangay niya naman ngayon yung opensa, 'di ba? Biglang sulpot pero natangay. Cylinder muna, pero pagdating sa ere, medyo pasugod. Yan, pasugod. Cylinder tapos pasugod. Ayan. Ano pwedeng tawag? Yan naman, ibang kaso na naman yan. Tumalon yung opensa, moving forward, tumalon yung depensa. Pagdating sa ere, nadaganan niya. Parang patulak. Patulak niya na dahil mabigat yung katawan ng depensa, nadaganan niya yung opensa, tinangay niya. Ngayon, titingnan natin yung resulta pagbaksak. Pagbaksak niyan, pag hindi na nakatayo yung opensa, pwede na nating tawagan ng UF, unsportsmanlike foul, dahil may impact na yung dagan eh. Pero kapag bumaksak, wala namang mabigat na na epekto, offensive foul, foul yung depensa, cylinder foul pa rin ang tatawag natin dyan. Hindi natin pwedeng tawagan ng blocking foul. Bawal pa rin po yan. Okay, mga kabola, mga puso, ibig sabihin, talagang para sa amin, yung point of view namin, walang blocking foul. Ibig sabihin, ang isasalang-alang natin, kapag nagkaroon ng banggaan sa ere, unang-una, yung gravity, tapos time and distance ng player, ng depensa at saka opensa. Kasi kung sino nag-initiate ng contact, yun ang pipituhan natin ng foul. Pero para sa akin, wala po tayong pwedeng tawag na blocking foul. Ang number 1 na pwedeng tawag yan, yung binago ni FIBA ngayon, yung nakalagay sa Article 33, yung principal cylinder, at kung pwede naman, pwede rin natin tawagan ng offensive foul. Pero hanggat maaari, wala po tayo sa blocking foul sa ere. Okay mga kabola, mga puso, kung may daw kayong aral, ito po si Kuya Roger, Paring Elmer, Kuya Monchi, please follow and share. Thank you! Thank you po. Okay. Magandang umaga mga kabola, mga kapuso, yan, mga kabaro, pag-usapan natin yung post natin kagabi, yan, yung protocol. Ilang oras po ba dapat ang referee nasa venue na? Ano po yung reason? Ano po yung kahalagaan niyan kung bakit kinakailangan maaga po tayo sa venue? Okay, sabi ng FIBA, professional game or amateur game, dapat 1 oras o kaya higit pa, ang referee natin ay nasa venue na. Ano po yung pinaka-main reason? Real talk, ang pinaka-unang dahilan yan. Yung organizer ng liga, yung presidente ng grupo, yung nakakuha ng liga, at yung scheduling officer, kampante na. Alam na nila na yung referee na nilagay dun sa venue ay naroon na sa venue. Ibig sabihin, tuloy na yung laro. Yun po yung pinaka-main reason natin dyan, mga bola, mga kapuso. Ano pa? Siyempre, kinakailangan natin maaga sa venue. Number 1, para makapag-relax. Yan. Habang nag-relax tayo, nag-warm up. Tapos nag-huddle, pinag-uusapan yung status ng game. Baka mamaya semis na o kaya finals. Ngayon, inaalam kung sino yung mga player. Key player at inaalam kung sino yung makukulit na coach para alam na kung sino yung babantayan. Okay, ano pa? Siyempre, importante dyan, in-inspect yung playing court, yung palaruan. Baka mamaya makalat, sira yung walang net, o kaya sira yung ring, walang bola, o kaya sira yung timer, nakakagawa ng paraan para mag-suggest. Okay, siyempre, ano pa? Siyempre, yung pangatlong pinaka-reason yan, kung bakit kinakailangan ng referee na sabihin nyo na iwas bitin sa laro. Iwas bitin sa liga dahil pag nabitin ng liga at nabitin ng laro, kahihiyan niya ng organizer at kahihiyan ng grupo ng referee. Okay, yan po yung mga reason na kung bakit kinakailangan po maaga tayo sa venue. Okay, kinakailangan mauna tayo sa committee, pero real talk. Madalas po late ang committee, pero wala tayong magagawa kung hindi maghintay. Pero dapat mauna tayo sa venue kahit anong mangyari para makita natin yung punctuality ng referee ay nagagawa ng ayos at makikita ng commissioner. Mahiya yan kapag lagi maaga ang referee. Aga na rin ang punta sa playing court kung lagi silang late. At siyempre, magbibigay tayo ng note para iwas bitin ang referee dun sa playing venue. Siguraduhin na bago kayo umalis, inspect ninyo yung pito nyo. Pito, sintron, pantalon, sapatos. Baka mamaya wala rin kayong pamasahe. Okay. Real talk yan, nangyayari yan. Minsan, nasa venue na nga, ang aga, 1 oras nasa venue na. Nung pagtingin sa bag, wala yung pito ko, wala yung sapatos ko, wala yung pantalon ko. Makakagawa pa ng paraan para makauwi. Okay mga kabola, mga kapito, yun po yung pinaka-reason natin para tayo po ay maiwasan natin yung bitin sa laro at bitin sa liga at hindi mapaya yung nagpapaligan yung commissioner, ganoon din naman yung mga referee. Kinakailangan 1 hour o kaya higit pa. Pero real talk dito po sa amin, 30 minutes lang po ang aming protocol. Kailangan nasa venue na. Merong reporting.
Sir, nandito na ako sa venue. Ito na po yung ating procedure sa GC. Okay, mga kabola, mga kapito, kung meron ko kayong aral, please follow and share. Ito po si Kuya Roger. Thank you!